Narito kami upang ikaw ay patuloy namin pasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin, Panginoong Diyos. Wala po kaming magawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Father God, samahan mo po kami, Panginoon, at puspusin mo kami ng banal na Espiritu, na patuloy kami, Panginoon, makapagpuri sa iyo. Patuloy kami, Lord, mapanambahan sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Amen. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba. Pinupurit, sinasamba kita. Sama-sama natin awitin sa Panginoon. Yes, Lord. At Panginoon, tunay na ika'y walang katulad. O tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Amen. Kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba. Sinasamba kita. Tilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. O tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba. Yes, Lord. Purit, sinasamba kita. Amen. Bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. O tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang ang pinupurit, sinasamba. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Yes, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, na tunay na aming puso ay makasamba sa iyo. Yes, Father God. Amen, Lord. Tunay na ika'y walang katulad.
mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba. Purit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. O tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin. For the last time, pinupurit, sinasamba. Yes, Lord. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tapat, dakila at banal na Diyos. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito na ipinagkaloob po sa amin na ang buong kongregasyon namin, Panginoon, ay patuloy na mananambahan, mananalangin at manunumbalik sa iyo, Panginoon. Amen. Ama, sa mga oras na ito, linisin mo po ang bawat isa sa amin. Gawin mo po kami ang karapat-dapat na manambahan, manalangin at lumapit at tumanggap ng iyong mga salita. Amen. Masahin mo ang aming mga puso. Masahin mo ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Amen. Kayasin mo ang mga kaaway sa aming Panginoon Diyos. Amen. Lahat ng mga puso ito. Ito ang Panginoon ang aming presensya, aming layunin, Panginoon Diyos, sa gabi ito, Panginoon Diyos. Amen. Hayaan mo, Ama, na ikaw lamang po siya mapapurihan. Yes, Ikaw Lord. lamang po siya maitaas. Tanging mga salita mo lamang, Ama, siya mahihayan. Amen. Gamitin mo ang bawat isa sa aming Panginoon, mula sa mga amin, sa mga nakikinig, sa mga nagayat ng iyong mga salita. Nagkaming ito lamang po siya maitaas, Panginoon. Amen. Ang aming mga sarili, Panginoon Diyos. Pasahin po lahat, Ama, ang aming mga kahinaan. Gawin mo kami dapat. Linisin mo kami, Panginoon. Yes, Lord. Gawin mo kami dapat na lumapit sa iyo sa gabi ito. Amen. Dalangin kailangan naman sa mga oras na ito ang inyong mga lingkod, Panginoon, na mag-aayaw ng inyong mga salita. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Puspusin niyo po sila ng iyong kapangyarihan at katotohanan. Na aming mga salita mo lamang siya mahihayan sa gabi. Amen. Ama, lahat po ng iyong mga salita nawa ay siya'y dumaloy sa aming mga buhay upang patuloy ito palakasin ang aming pananampalataya pananalig sa iyo. Nagiging ang bawat sa Ama, huwag mo kami hayaan ang iyong tagapakinig lamang. Gawin mo kami mga tagapagingkod ng iyong mga salita. Amen, Lord. Ito po ang aming samot na namin, Ama, at maingat namin ipinapalit sa iyo, Panginoon, ang iyong karangalan, Panginoon Diyos, sa iyong mga biyaya. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Tayo ibigay natin ang pinaka-the best sa Panginoon. Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa iyo, kay buti ng Diyos sa atin lahat. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya.
kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay sa Panginoon. Ang kamay at ating ikaway. Pasabayan mo ng inda at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa minsan pa kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa... Ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon. Palakpak ang kamay at ating ikaway. Pasabayan mo ng inda at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Minsan pa, hallelujah! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Yes, Lord! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang ating kamay. Yes, Lord. Palakpak ang kamay at ating ikaway. Pasabayan mo ng inda at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Oh Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay kami magpasalamat sa Panginoon. Tunay kami, Lord, na magpuri sa iyong pangalan, Father God. Jesus, salamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Yes, Lord. Oh Diyos, salamat. Amen, Panginoong Diyos. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ko, Diyos! Dakila ka. Dakila pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, minsan pa. Salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, amen. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, dakila ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Lord. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. For the last time, dakila ka, Diyos. Yes, Lord. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, God, tayo makaupo na. Wait. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Tayo manalangin. Aming Diyos, tunay po na katulad ng aming pong inawit. You are the great God. At karapat-dapat lamang na itaas at parangalan at papurihan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Maraming salamat po sapagkat sa pagkakataong ito'y minsan mo kaming tinipon pa sa iyong gawain upang mag-aaral ng mga salita mo na siyang nagpapatibay, nagpapalago ng aming mga pananampalataya. Na sa lahat ng aming kahinaan, ang nagiging kalakasan namin ay ang pangako ng iyong mga salita. Kaya naman dinadalangin namin, O Diyos, na lagi maging bukas ang aming puso at kaisipan. Lagi kami maging handa na tanggapin ang lahat ng makapahayagang ipinagkakalob mo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, sa gawain ito'y wala kami ibang ipinararangalan at wala kami ibang itinataas kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan, sa lahat ng mga tests and trials, O Lord God, that we are facing, you are our strength. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay naming hinahangad na maghahari at gagawa sa aming mga buhay. Let your will and your righteousness remain in us, O God. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, maunawaan namin ang lahat ng bagay na niloloob mo. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, ng salitang bubuksan namin sa gabing ito'y maging katatagan at katibayan po namin. Hindi lamang sa mga naririto, kundi sa mga nanonood din sa live, Panginoong Diyos. Hayaan mong buksan mo rin ang kanilang mga puso at kaisipan at palaguin mo sila at papagtibayin ang kanilang mga pananampalataya. Ama, dalangin ng iyong lingkod, pagpalain mo rin ang mga kamay na nagbigay ng kanilang mga handog para sa iyong gawain. Alam ko po, Panginoon, na sila'y umaasa sa iyong mga pangako, sa mga salitang tinataglay namin, Panginoon. Naway maganap ito, Panginoong Diyos, at patuloy na masuplayan ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Ama. Inaangkin namin ang pagtugon at pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. After I have come back from Cambodia, now I have sick in my body. Pagdating ko nga po galing sa Cambodia ay naranasan ko ang karamdaman sa aking katawan. After I come back Cambodia, I feel so itchy like this in my back, and then try to remove the itchy by the sticks. Naranasan ko nga po na pagkatapos kong makarating mula sa Cambodia, ay bigla na lamang na may parang makati sa aking likuran at ito po ay aking kinamot sa pamamagitan ng isang pangkabot. And then almost 2 days, there's a little bit pain in my side. At pagkatapos po ng 2 araw, ay naramdaman ko yung kirot na nararanasan ko sa aking tagiliran. But I couldn't understand why, because I did not beating or something in my belly. That's why there's pain. At ang inisip ko na lamang ay hindi ba ako talaga kumain at bakit ganito ang nararanasan kong sakit sa aking tiyan. And then on Thursday, when I see my this place, I saw there's something problem. At ng ikatlong araw ay tinas ko yung aking kamiseta at nakita ko nga po na may problema sa aking tagiliran. And then through internet, when I check, that is the chickenpox virus, herpes virus. At pagkatapos nga po ay sinuri ko kagad sa internet at nasumpungan ko na meron akong bulutong tubig na virus sa aking katawan. Maybe when I was a child, I got same chickenpox virus. Siguro nga po nung maliit ako ay nagkaroon din ako ng bulutong tubig nung ako'y bata. Because all the person after when you are child, if we get the chickenpox, still we have virus in our back. Sapagkat alam niyo po ba na kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bulutong tubig nang siya'y bata pa, tataglay niya na yung virus na yun sa kanyang katawan. When there's little bit problem in our immune system, this virus will come out. Kaya kapag humina po yung ating resistensya ng ating mga katawan, itong virus nito ay magiging aktibo sa ating And then katawan. also when we getting so stressed, also this virus
starting working in our body. At lalo na kapag tayo nagkaroon ng mga iniisip at nagkakaroon tayo ng malaking problema sa ating pag-iisip, ang virus na ito ay nagiging aktibo sa ating katawan. Also, after hard working, not deeply sleep, when you are very tired, this virus also working in At our body. mangyayari din na maging aktibo ang virus na ito kapag halimbawa po nasa sobrang kapaguran mo at hindi mo nakukuha makapagpahinga at sobra yung trabaho na iyong ginanap, ang virus na ito ay Yeah, but magiging problem aktibo. is, there's very strong pain when this virus working our body. Pero alam niyo po ba, ng problemang malaki dito kapag ang virus na ito ay naging aktibo sa iyong katawan, sobrang sakit ito. That's why almost Korean over 50 years old, they getting vaccine in the hospital. Kaya nga po, lahat ng mga Koreanong matatanda po, lalo na po yung edad nasa 50 pataas, ay tumatanggap po sila ng mga vaccine That's sa why hospital. even though I told to my wife, you need to get vaccine, but cost is 6,000 pesos. Yan ang Only dahilan one kung, shot. yan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa aking asawa na kailangan mo bakuna noong para sa virus na yon, at ang halaga po na 6,000 kada bakuna. But there's more expensive vaccine, 20,000 pesos, 2 shot for the 2 shot. Pero meron ding mas mahal na bakuna dyan para sa virus na yan. Ito'y nagkakahalaga ng 20,000 piso. 2 bakuna naman ang iyong matatanggap. Also, I wanted to get vaccine, but problem is the money because it is so expensive. Sapagat ako rin naman ay tagang nasa na magkaroon ng bakuna para sa virus na yon. Ang problema, napakamahal. Yeah. And then I went to SM clinic. Also, doctor said you have chickenpox virus. At yun nga po yung sinabi sa akin nang ako'y suriin ng doktor dyan sa South Mall, at sinabi sa akin na taglay ko ang virus ng bulutong tubig. And then he said you need 7 days medicine for antivirus. At pinayuhan ako na kailangan ko uminom ng isang antibiotic na iinumin ko ito sa loob ng 7 Yeah, araw. but when I tried to buy the medicine, it was so expensive. For the 7 days, 15,000 pesos. At ito po'y lubhang napakamahal sapagkat ang halaga po nito sa loob ng 7 araw ay 15,000 piso. Yeah, that's why only I bought 16 tablet, only 2.5 day, 2 days and a half Kaya nga day po, for the 2 days 16 na half. piraso lang po yung aking binili at ito iinumin ko sa loob ng 2 araw at kalahati. But also expensive, 4,000 pesos only. At ito po'y 4,000. nagkakahalaga ng 4,000 piso. But it's problem, di ba? Only take medicine 2.5 days. But after what happened, I don't know, di ba? I don't know because I don't like buy more medicine. At alam ko magiging problema ito sapagkat 2 araw at kalahati lamang kong iinom. Pero ayoko naman bumili kasi nga sobrang mahal. That's why I decide, okay, I kill this virus by myself. Kaya nga po ako'y nagdesisyon na papatayin ko na lang ang virus nito sa pamagitan ng aking Do sarili. you know how to kill this virus? Pero paano nga ba papatayin itong virus na ito? I know, there's only one way. Isa lamang po ang pamaraan para mamatay ang virus. Yeah, because by the heat of the iron, di ba? The strong iron kill this virus. Sapagkat mamamatay ito sa pamagitan po ng isang init ng isang plancha. Yeah, because this is chickenpox virus is this little bit many waters, many waters. Sapagkat alam natin ang bulutong tubig ay parang mga butil na mayroong tubig. Yeah, but in the water there's virus. Pero alam natin na kapag doon sa tubig na yon ay nagtataglay yun ng virus. That's why 3 times I kill this virus by the iron. The iron. You know iron the Plancha. Kaya po ang ginawa ko, pinapatay ko yung virus na yun sa pamamagitan ng plancha. 3 beses na. Yeah. That's why now no more. Now already no water. Ngayon, wala na ako nakikitang tubig. Don't follow to me. Pero huwag niyo susundan yung ginawa ko. Yeah, because already I have many time experience same. Sapagkat marami ko ng beses nga itong naranasan sa aking buhay. Because after long time driving, sometimes there's something problem, skin problem. Sapagkat minsan nga po kapag ako'y nagmamaneho ng matagal na oras, may kating nararanasan ako At sa the aking time katawan. also, At ang ginagawa ko rin ay pinaplansya ko.
You know why I got so stressed? Because that is my old self, old man. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ako ng masamang pag-iisip sa mga nakailang araw? Sapagkat yun ay tumutukoy sa aking lumang pagkatao. If 100% my old man died, I cannot feel it. I cannot hurt my mind from the other person saying. Sapagkat naniniwala ako na kung ang aking lumang pagkatao ay namatay na, hindi na ako masasaktan kung ano man ang sasabihin sa akin ng ibang tao. But when somebody say to us, we said, I'm hurting from you, diba? Also, we said to others, I'm hurting from pastor or our church members. Kaya kung halimbawa po, sasabihin sa iyo ng isang tao, nagagalit ako sa iyo, o ikaw ay magsasabi sa isang tao, sa pastor, nagagalit ako sa iyo. Yeah, because still we have old men, old self. Ang dahilan yan, dahil merong nabubuhay pa yung ating lumang pagkatao. Yeah, of course, finally, I overcome, diba? I have overcome my old man. And then, the peace come to me, but after 2 days. Naniniwala naman ako na napagtagumpayan ko talaga yung lumang pagkataong yon. Pero pagkatapos lamang ito ng 2 araw. Yeah, because it is so much hard to kill our old man. Sapagkat alam natin kung gaano kahirap talagang patayin yung ating lumang pagkatao. Yeah, but if we really deny our old self, will not be hurt from others. Pero kung tunay, nalilimutin natin yung ating lumang pagkatao, hindi na tayo masasaktan kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Yeah, like as a dead man, but like a dead man, they cannot feel any ashamed or cannot feel pain. Kung in their paano nga body. po ang isang taong namatay na, hindi na sila nakakaranas ng kahihiyan, hindi na sila nakakaranas ng anumang sakit. Really, that's why when I killed the virus, also I said, okay, patay, my old self. Kaya yan ang dahilan na habang pinaplansya ko yung aking virus na yon, ay sinabi kong kailangang mamatay ka, kailangang mamatay yung lumang pagkatao. It's really different from Jesus Christ. Jesus Christ, he had no old self, old man. Kakaiba tayo sa ating Panginoong Kristo sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay walang lumang pagkatao. 100%, he was really God's character. Sapagkat alam nating 100% taglay niya po yung katangian ng Diyos. Thanks God. Only just last Wednesday, when I pray to God in the morning prayer, God let me understand the meaning of the logos, the word. Sapagkat noong nga pong Miyerkules ay naranasan kong minsan pa na iparanas sa akin ng Diyos kung anong ibig sabihin ng salitang logos. Yeah, because in the John chapter 1, from verse 1 said, but in the beginning, the word was with God because the word was God. Sapagkat sinabi po doon sa 1, kabanatang 1, talatang 1, na sa pasimulay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Because already many times I told you, this book of the John connect to book of the Genesis. Sapagkat maraming ng beses nga po na sinabi ko sa inyo, na binanggit ko sa inyo, na ito pong aklat ng 1 ay konektado doon sa aklat ng Genesis. That's why if you want to understand the book of the John, you have to reading book of the Genesis and then understand. Iyan ang dahilan kung bakit kung gusto nating maunawaan ang aklat ng Juan, ay kailangan nating maunawaan din ang aklat ng Genesis. Yeah, John chapter 1 verse 1, but in the beginning was the word is God, and the word was God. Sa 1, kabanatang 1, talatang 1, nang pasimulay siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. But verse 2, he was in the beginning with God, means he is of course Christ. Sa versikulo 2 ay sinabi ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos, nang ibig sabihin ay kumakatawan na siya ang Kristo. That's why the word is not like a letter or not sound. Kaya nga po maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos na itong salita nito ay hindi lamang tumutukoy sa letra o salita. The word is the mind, character, the personality of Jesus Christ. Na yung salita na yon mismo ay ang kaisipan at tunay na katangian ng ating And Panginoong then Jesucristo. verse 3, diba, all things were made through Him, the Word. Also same, diba, through Word, and then without Him nothing was made that was made. At pagdating sa 3, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yeah, because Genesis chapter 1 verse 3, diba, God said, let there be light. God said, God created all things through His Word. At kung paano nga po sinabi sa Genesis kabanatang 1, talatang 3, na sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at lahat ay napangyari sa pamamagitan ng kanyang Yeah, salita. that's why we can understand in the Genesis chapter 1, Jesus Christ created all things also
through him, for him. Kaya nga po naunawaan nating mabuti sa pamagitan ng Henesis Kabanatang 1 na nilikha ng lahat ng bagay, ito'y para sa Kanya at dahil sa Kanya. Yeah, because in the Genesis chapter 1, by the word, God said, let there be light. Na kung paanong pinagtunayan sa Henesis Kabanatang 1 na sa pamagitan ng Kanyang salita ay magkaroon ng liwanag. From first day until 6 days, God created all things through His word. At mula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw ay nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. But Apostle John said, this word is not letter or sound. Pero maliwanag na binabanggit po ng aklat ng Juan na ang salitang ito hindi lamang tumutukoy sa letra o tunog ng salita. The word was Jesus Christ Himself. Na yung salitang iyon ay tumutukoy mismo kay Hesus Kristo. Yeah, that's why in Him was life, and the life was the light of man. Kaya naman sinabi doon na sa Kanya ay ang ilaw at ang ilaw na iyon ay ang buhay. Yeah, that's why Jesus said, I am the light. I am the light to come to the darkness. At nakpakilala mismo ang ating Panginoong Hesus na siya ang liwanag na gumagapi sa kadiliman. Now we really believe Jesus Christ, He's life and He's light. Maliwanag na sinasabi po ng ating Panginoong Kristo na hindi lamang siya liwanag, kundi siya rin ay ilaw. Yeah, that's why 1 John chapter 1 verse 1 and 2 said, 1 John chapter 1 verse 1 and 2, which was from the beginning, which you have heard and you have seen with our eyes, and you have looked up our handle, and that is the says about the word of life. At mula doon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, na sinabi sa talatang 1, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yun ang tinutukoy na buhay. Also, same again, this is not says about like it's in the Bible, word of God. Ibig sabihin, hindi lamang ito tumutukoy mismo na sinasabi ng Biblia na salita ng Diyos. In the beginning, there was Christ Himself. Na doon sa pasimula ay naroon na mismo ang Kristo. Yeah, but problem is Jesus Christ, He was spirit as a Trinity God. Pero alam natin ang malaking katanungan doon sa atin na yung Kristo na ito ay kabilang doon sa tatlong person ng Diyos. We cannot see Him, but He's alive. He has His mind, His will. Hindi man natin siya nakikita, pero siya'y buhay at naroon ang kanyang kalooban, naroon din ang kanyang kaisipan. We cannot see His plan, also His character, but there was in the beginning, there was Christ. Hindi man natin nakikita ay yung kanyang plano o yung kanyang katangian, pero naroon na po talaga ang Kristo. That's why this is not say about 1 John chapter 1 verse 1 and 2 says about like as body of Christ, not says the body. Kaya nga po, hindi po natin dapat isipin ang tinutukoy po ng talatang 1, talatang 2 ay yung mismong katawan ni Kristo. Yeah, this says about in the beginning there was Christ. He became man and came to us. That's why we saw His mind, His character, everything of Him. Na ang tinutukoy nito na sa pasimula ay naroon na ang Kristo at siya'y nagkatawang tao, kaya naman nakita natin ang kanyang kalooban, nakita natin ang kanyang katangian, nakita rin natin ang kanyang plano. I'm sorry because people, I told you, we have different, the body of Christ is different materials from our body. So Ako po'y umihingi ng paumanhin sapagkat naipaliwanag ko na nga po sa inyo noon na yung mismong katawan ni Kristo ay kakaiba sa ating katawan. because I couldn't understand. That's why it's just as a conviction, I try to believe the Word became body of Christ. Siguro nga, dahil hindi ko pa lubos na naunawaan, kaya naman sa aking pong pananaw, yung salita ay naging katawan ni Kristo. That's why in my mind, I believe the body of Christ, the material of the Jesus Christ was from the Word. Is different from our body. Kaya nga po sa pag-unawa ko na yung katawan ni Kristo ay kakaiba sa ating katawan sapagkat ang kanyang katawan ay galing mismo sa salita. Yeah, but in the Bible, no. Jesus Christ became 100% become man, same like as us. Pero maliwanag na sinasabi ng Biblia na si Kristo ay nagkatawang tao, 100% katulad ng katawan ng tao. That's why He eat food and sleep, take rest. Also,
stay with all the disciples. Kaya naman naranasan niyang kumain ng pagkain na katulad ng kinakain ng tao, naranasan din niyang magpahinga kasama ng kanyang mga Yeah, alagad. but why John chapter 1 verse 14 said, diba, the word became fleshy and dwelling among us. Pero bakit Why? nga po ba? Di ba binanggit doon sa 1 Kabanatang 1 talatang 14 na yung salita ay nagkatawang tao at namuhay kasama ng mga tao. Yeah, the Apostle John, he understand about Jesus Christ, nearly, the meaning of the word logos. Naniniwala tayo na si Apostol Juan ay naunawang mabuti yung kung sino si Kristo at kung anong ibig sabihin ng logos. Maybe next time, if we have a chance, I try to study with our pastors about the logos. Sa mga susunod na pagkakataon ay gusto ko pong liwanagin ito maging sa ating mga pastor. Yeah, because from the Greek philosophy, this word of the logos, Sapagat mula doon sa salita ng mga Griego ay merong salita talagang logos. but anyway, John chapter verse 14 said, the word became fleshy and stayed among us. Sinabi mismo doon sa 1 Kabanatang 1 talatang 14 na yung salita na yon ay nagkatawang tao at namuhay kasama ng mga tao. Which means the flesh means life. The word became his life. Na yung katawang yon ay tumutukoy sa buhay, ibig sabihin yung salita na yon ay naging buhay. Yeah, because already I told you, John chapter 1 verse 1, this word that is not letter in the Bible or sound the Bible. Sapagat katulad ng aking inuulit na sinasabi sa inyo na yung salita na yon ay hindi lamang basta salita o tunog ng salita. This the word, Jesus Christ himself, his spirit, his mind, his character, his will, his plan, everything over Na here. yung salitang iyon ay tumutukoy mismo sa ating Panginoong Kristo tungkol sa kanyang katangian, tungkol sa kanyang kaisipan, tungkol sa kanyang kalooban, maging sa kanyang mga plano. But we are men, diba? On this little man, that's why we cannot see him. That's why he became man. Tayo yung mga tao lamang, kaya naman hindi natin makukuhang makita siya, kaya naman siya ay nagkatawang tao. And then the meaning of the dwelling among us means, like I said, make tent us. At ibig sabihin po noong namuhay, nakapiling natin, ibig sabihin po ay siya po ay nanahan sa atin. Yeah, already many times I told you, union Christ, united with Jesus Christ. That's God's kingdom, that is heaven. Na sinasabi ko nga po sa inyo, yung tinatawag na pakikipag-isa kay Kristo, pakikipag-isa sa Kanya ay tungkol sa Kanyang kaharian. From Genesis chapter 1, from verse 1, say about the united with Jesus Christ, because that is church, God's kingdom, that is heaven. Na yan ang tinutukoy mismo ng Genesis Kabanatang 1, yung pakikipag-isa sa Kanya, yung natunay na kaharian ng Diyos at kaharian ng langit. But from John chapter from verse 1, this the word, the true light came to darkness, but they could not accept. They did not accept the true light. Pero binanggit din sa Juan Kabanatang 1 na yung salita na yon ay dumating bilang liwanag pero hindi po siya tinanggap sapagkat mas ninais ng tao ang kadiliman. But verse 12, those who believe in His name, accept the word, they become children of God. Pero pagdating doon sa 12, ang sino mang tumanggap at tunay na nanalig doon sa salita ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. That's why Apostle John said, Jesus Christ make His tent dwelling with them. That is John chapter 1 verse 14. Kaya naman sinabi ni Apostol Juan, yung salita na yon ay nanahan mismo sa mga tao. And then all the disciples of Jesus Christ also, the word of God become their life. At maging sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo na yung salita na yon ay naging buhay para sa kanila. Yeah, because we don't know who is God. Bawat sa po sa atin na hindi nakakaunawa kung sino ang Diyos. But God wants to reveal Himself through His Son Jesus Christ. Pero ang nais niya magpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. That's why Jesus Christ came to us. He said to us through the Bible, through the
prophets. Kaya nga po, bago dumating ang ating Panginoong Kristo, ay nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. That's why Bible said, but even though Apostle Pablo said, even though Old Testament times the law, that's God's righteousness. Maging si Apostol Pablo ay naunawa mabuti na yung kautusan ay tungkol sa katwiran ng Diyos. From Old Testament Bible, Word of God, to the Word of God, Jesus Christ, that is explain to us who is God Himself. Kaya nga po, mula doon sa salita sa lumang tipan hanggang sa salita sa bagong tipan, ito'y tumutukoy kung sino po talaga ang Diyos. God revealed His mind, His character through the Word. Ibig sabihin, inihayag ng Diyos ang kanyang kaisipan, inihayag ng Diyos mismo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita. God revealed His will, His plan, and then all of He revealed to us through the Word. Ibig sabihin, inihayag ng Diyos ang kanyang plano at ang kanyang kalooban. Lahat ng bagay ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng salita. And then Jesus Christ came to us. He lived according to the Word. At sa kauli niya ay dumating ang ating Panginoong Kristo at namuhay siya doon mismo sa salita. Life of Jesus Christ and the Word of God was same. Kaya nga po, Perfect same. yung naging buhay ng ating Panginoong Kristo at yung tinutukoy ng salita ng Diyos ay iisa. Okay, first let's see about who is Jesus Christ. Kaya nga po, sino ba talaga si Yesu Kristo? Colossians chapter 1 verse 15, 16 and said, Jesus Christ the image of invisible God. Sinabi mismo sa Colosas 1:15 hanggang 17, sa 15 ay siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. And then verse 16 said, by Him all things were created in heaven, on the earth, visible, invisible, all things created through Him or also for Him. As it is sabi niya doon, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, para sa Kanya at ukol sa Kanya. Because Apostle Pablo, he understands, Genesis chapter 1, the creator God, He was Christ. Sapagat mismo doon si Apostol Pablo ay naunawaan niya mabuti na yung malilikhang Diyos, iyon mismo ang Kristo. But Colossians chapter 2, verse 9, Colosas 2:9. Sapagkat sa Kanya ay nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kapahayagan ayon sa laman. because Apostle Pablo, he understands who is Jesus Christ. Maliwanag na naunawa ang mabuti ni Apostol Pablo kung sino si Yesu Kristo. In Jesus Christ dwells all fullness of the Godhead bodily, in His body. Na sa pamamagitan ng katawan ni Kristo ay nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Which means He was God, He is God, but this Godhead hiding in His body. Ibig sabihin, siya po ay tunay na Diyos, pero yung kanyang pagka-Diyos ay tunay na natatago sa pamamagitan ng kanyang katawan. Because if we try to see Jesus Christ directly, we'll die. Sapagat alam natin na kung makikita natin mukhaan si Yesu Kristo, lahat tayo ay mamamatay. Okay, like as 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo 1 Timothy chapter 6, 16. 16. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Apostle Pablo, he understands who is Jesus Christ because all the book of the Genesis, also Old Testament Bible said about Jesus Christ. Naunawaan mismo ni Apostol Pablo kung sino si Yesu Kristo, sapagat hindi lamang siya tinutukoy sa Henesis, kundi ang kabuuan ng Biblia ay tungkol sa Kanya. That's why he said, but Jesus Christ alone has immorality and dwelling in the unapproachable light. Kaya naman sinabi niyang siya lamang ang walang kamatayan at nananahan ng liwanag na hindi malapitan. And then 100% as a spirit of Christ, this no one has seen or no see, diba? At 100% na sa pamagitan ng Espiritu ni Kristo ay walang nakakitang sino mang tao sa Kanya. Yeah, because if Jesus Christ came to us as a God, we'll all die. Sapagat naniniwala tayo na kung si Yesu Kristo ay dumating dito bilang Diyos, lahat tayo ay mamamatay. When we see the glory of God through Jesus Christ, all the sinners will die. Sapagat kung makikita natin ang kalalatian ng Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo, lahat tayo ay mamamatay. That's why Jesus Christ came to us as a body. That's why in His body, there's full of the
Godhead, Kaya God naman si Yesu Himself. Kristo'y dumating bilang tao, pero taglay ng kanyang katawan ang pagiging Diyos. That's why let's check the Old Testament Bible. Sa lumang tipan ay susuriin din natin. Yeah, the Exodus chapter 19, 11 hanggang 13. Exodus 19, 11 hanggang 11 hanggang 13. Okay. 13. At humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ng bayan ng palibot na iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala, walang kamay na ihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakap ay tumunog ng maluwag, ay sasampa sila sa bundok. Only image of God is only Christ, diba? Christ Jesus. Kaya nga maliwanag na yung mismong larawan mismo ng Diyos ay ang Kristo. Yeah, that's why Apostle Pablo, all the disciples, they understand. Old Testament Bible, Jehovah God was Christ. Kaya mula doon kay Pablo hanggang sa mga alagad ay mula kay Pablo hanggang sa mga alagad ay nawaan nila mismo na ang Diyos ay ang Kristo. On the Sinai mountain, the road will come down upon the Sinai mountain in the sight of all the people. Na doon sa bundok ng Sinai ay bababa ang Diyos. And then God said to Moshe, you shall set bounds for the people all around, because whoever touched the mountain surely put to death will die. Pero inutusan ng Diyos si Moises na kailangan lagyan niya ng hangganan ang palibot ng bayan sapagkat ang sino manghihipo roon ay mamamatay. Even though take care the animals, diba? Because even though the beast, man or beast, they'll all die. Take care of At body. diniwanag mismo ng Diyos sa kanila, hindi lamang tao, kundi ang maging hayop na tutungtong doon ay mamamatay. Yeah. Also, Exodus chapter 33. Exodus 33. Yeah, first you see, verse 18. Verse 18. Moses said to God, Moses said to Jesus Christ, please show me your glory. Sinabi mismo ni Moises sa Diyos o kay Kristo, dinadalain ko sa iyo na iyong pakita sa akin ang iyong kalwalhatian. Yeah, because Moses, he could not understand who is God, who is God. He wanted to see glory of God. Nang panahon iyon, hindi pa naunawaan mismo o nakikilala mismo ng Diyos kung sino. Yeah, At that's ni why Moises kung sino ang he Diyos. said to Christ, please show to me your glory. Sinabi niya kay Kristo, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Yeah, verse 20 hanggang 23, 20 sabay-sabay. hanggang 23. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. Sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari na samantalang ang aking kalwalhatian ay dumadaan na aking ilalagay sa aking isang pitak na bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan at aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Yeah, the Jehovah, Christ, God said to Moses, you cannot see my face. No man shall see me and live. Ibig sabihin, ang Jehovah ito na Kristo ay nagsabi sa kay Moises na makikita mo ako, ngunit hindi mo makikita ang aking mukha. That's why verse 21, you shall stand on the rock. Kaya naman ikaw ay tatayo doon sa tabi ng bato. That's why my glory pass by, I'll put you in the cliff of the rock and then will cover you with my hand when I pass by. Sa pagdaan ng aking kalwalhatian ay ilalagay kita sa pitak ng bato at tatakpan ko ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Yeah, because if God did not cover the Moses, he'll die. Sapagkat kung hindi tatakpan ng Diyos ang mga mata ni Moises, siya'y mamamatay. That's why verse 23 also, then I'll take away my hand, and you shall see my only body, but my face. Doon sa 23, alisin ko ang aking kamay, makikita mo ang aking likod, ngunit hindi ang aking mukha. Yeah, Apostle Pablo really understand what's Jesus Christ. Kaya nga po maliwanag na naunawang mabuti ni Apostol Pablo kung sino si Yesu Kristo. That's why he said about Old Testament times, Jesus Christ, he was stay in the true light, on true light.
Na mula doon sa lumang tipan ay binabanggit niya na namumuhay ang Kristong ito doon sa tunay na liwanag. Yeah, he so alone has immorality dwelling in unquenchable light. Na siya lamang po ang nagtataglay ng walang hanggang buhay at isang liwanag na hindi Old Testament times, Christ Jesus, he was dwelling only light, and then whom no man has seen can see will die. na sa lumang tipan ay namuhay siya doon sa pinakamaliwanag at ang sino makakita sa kanya ay mamamatay. That's why Jesus Christ became man. Iyan ang dahilan kung bakit sa Kristo ay nagkatawang Yeah, because we cannot see him directly because we will die. hindi po natin pwede siyang makitang direkta sapagkat tayo ay mamamatay. But God's Son, God become man, and then God helped. God himself dwelling in his body. At yung anak ng Diyos na yun ay nagkatawang tao, ngunit ang pagka-Diyos ay nasa kanyang katawan. Let's try to understand the ark of the covenant, ark of the testimony. Unawain natin mabuti yung kaban ng tipan. This ark of the covenant, in the ark of the covenant, there's three. The tablet of the Ten Commandments, the Aaron's step, also jar of the manna. Meron po tinatawag ang Israel na kaban ng tipan, na sa kaban ng tipan ay nagtataglay ito ng tatlong bagay. Una ay ang dalawang tapyas ng bato ng kautusan. Ang pangalawa ay yung tungkod ni Aaron. At ang pangatlo ay yung sisidlan ng mana. Yeah, these three things are all of our sin, meaning of all our sin. At ang tatlong bagay nito ay kumakatawan sa ating mga Now, kasalanan. God wants to explain to us His salvation in the most holy place. At nililiwanag mismo ng ating Diyos na yung ating kaligtasan ay nandoon sa dakong The kabanal-banalan. most holy place, the place of the Jesus Christ, God's place. At alam natin na yung dakong kabanal-banalan na yun ay ang lugar kung saan naroon ang That's why Kristo. once a year, the most high priest came into the most holy place as a shadow of Jesus Christ. Kaya naman, sa loob ng isang taon, ay pumapasok ang pinakadakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan bilang larawan ni Yeah, Kristo. from the beginning, it was God's will. He wants to save us. Sapagat alam natin na sa pasimula ay ang nahangarin ng Diyos ay iligtas ang bawat isa. He wants to forgive all our sin. Ang guys niya ay patawarin ng lahat ng ating mga kasalanan. That's why He put all of our sin in the ark of the covenant. Kaya naman nililagay ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa kaban ng tipan. This is my promise. I'll put your sin in the only ark, on the Na ark. ito yung aking magiging tipan sa inyo, ng lahat ng inyong mga kasalanan ay ilalagay doon sa kaban ng tipan. I'll save you from the sin. I'll cover you all your sin. Na ililigtas ko kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at patuloy na ikukubli ko kayong lahat And then ng inyong mga kasalanan. I'll try to meet you on the cover, diba? Masjid, on the masjid. Na kung saan katatagpuin ko kayo doon sa trono ng biyaya. Yeah, that's why the most high priest spread the blood on the cover of the ark, diba? Cover of the Yan ang ark. dahilan kung Masjid. bakit winiwisik ng dakilang saserdote ang dugo sa ibabaw ng kaban ng tipan. You just God's will from the beginning. He want to forgive us all our sin. He want to cover over our all sins. Sapagkat naging layunin ng Diyos sa pasimula ay patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan at patuloy na ikubli ang lahat ng ating But kasalanan. only in Christ Jesus. Only Pero in ito'y Christ mangyayari Jesus. lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That's why you have to really understand about why Apostle John called Jesus the Word. Kaya unawain natin mabuti kung bakit tinawag ni Juan na salita si Kristo. Even the Old Testament time, the law, this is God's righteousness. Alam natin ang kautusan ay tinatawag ding katwiran ng Diyos. Yeah, Romans chapter 7, Apostle Pablo, he said about God's righteousness. Roma Kabanatang 7, ito po'y tinutukoy na katwiran ng Diyos. Yeah, because all the Word of God from Old Testament time, New Testament times, all the Word of God reveal God's mind, God's character, God Himself. Sapagat sa pamamagitan ng salita ng Diyos mula doon sa lumang tipan, ay inihahayag nito ang tunay na plano at kalooban ng Diyos maging ang kanyang Yeah, katwiran. that's why we cannot fully obey to the Word of God because we are just men. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin ganap na masusunod ang kabuuan ng salita ng Diyos sapagkat tayo tao lamang. Yeah, but Jesus Christ from God the Father, diba? God became man. That's why He fully obeyed the God's commandments. Samantalang si Jesucristo ay galing mismo sa Diyos Ama, siya'y galing sa Diyos, kaya naman kaya niyang tuparin ang lahat ng salita ng That's Diyos. why finally, when He preached the gospel 3.5 years, He keep
the Old Testament Bible, the special days. Kaya naman sa kaululihan, matapos niyang mangaral ng 3 taon at kalahati, patuloy niyang tinupad ang lahat ng mga kasiyahan na sinasabi ng Even salita ng though Diyos. he died on the day of the Passover, Na kung saan siya po'y namatay sa araw ng Paskwa. and he died from that day of the first fruit. Na siya yung muling nabuhay sa pamamagitan ng kapistahan ng unang bunga. And then he come back to us, come back to the believers on the day of the Pentecost. At siya'y nanumbalik mula doon sa kanyang mga mananampalataya sa araw ng Pentecostes. After 40 days, Jesus Christ come back to us. Na nangyari ito ay bumalik siya sa atin pagkatapos ng 40 araw. Yeah. No, 50 days, diba? 50 Jesus Christ was disciples 40 days, and then after go back to Father, after 10 days, he came to us by the Holy Spirit. Na siya po ay dumating sa atin matapos po ang 50 araw, na pagkatapos ng 40 araw siya nagpakita sa kanyang mga alagad, at pagkatapos ng 50 araw siya umakyat sa langit. But only it was problem, diba? Jesus Christ healed the sick on the Sabbath day. Pero alam natin na naging problema po ng ating Panginoong Jesus, siya nagpagaling na may karamdaman sa araw ng Sabat. Because Israel people already become religious men, not in the truth. Dahil ng panahon iyon, ang mga salita ay namumuhay sa reliyon at hindi sa katotohanan. But because they don't know the meaning of the Sabbath day. At dahil nga po hindi pa nila naunawaan kung anong ibig sabihin ng Sabat. What's meaning of the Sabbath? Be free from the prison. Nang ibig sabihin po ng Sabat ay maging malaya mula sa pagkabihan. Be healed from the sick. Na ikaw ay kailangan lumaya mula sa iyong karamdaman. Be free from the slave. Lumaya sa pagiging alipin. That's why Jesus said, I am the master owner of the Sabbath. Kaya naman sinabi niya na ako ang Panginoon at nagmamayari ng araw ng Sabat. It is God's will. On the Sabbath day, let them free. Nakalooban ng Diyos na sa araw ng Sabat sila'y lumaya. And then, you know why Apostle John said, Jesus Christ, He was the Word. Kaya nga magiging maliwanag sa atin kung bakit nga ba tinawag ni Apostol Juan na salita. 3.5 years, Apostle John, he was still Jesus Christ. Sapagkat alam natin na sa loob ng 3 taon at kalahati ay sumusunod si Juan kay Jesucristo. Every day, 3.5 years, he saw Jesus Christ. Life of Jesus, the Word of God, same, perfect Na sa same. araw-araw, sa loob ng 3 taon at kalahati, ay nakita niya kung paano ang naging buhay na Jesucristo ay katulad ng salita ng Diyos. Because really he loved the enemy, diba? Even though enemy loved the enemy. Nakita niya kung paano maging ang kanyang mga kaaway ay minahal ni Kristo. That's why even though Jesus Christ from first time, he knows about Israel Judah, he betrayed him. Sapagkat alam natin na sa pasimula pa lamang ng tinawag ni Jesucristo si Judas Iscariote, alam niyang ito'y magkakanulo sa Yeah, but kanya. people crucified on the cross, Jesus Christ washed the feet of the Israel Judah and give to the bread. Pero bago nga po siya maipako sa krus, alam nating hinugasan pa mismo ni Jesucristo ang paa ni Judas Iscariote at binigyan ng It is tinapay. different, Jesus Christ from us. At alam natin na ikakaiba yung ginawa ni Jesucristo sa kanya at sa atin. As a God, from beginning, Jesus Christ, he knows about Israel Judah. Devil is in him. Alam niya mismo kung sino si Judas Iscariote, kung paano siya'y magiging daan ni Satanas. But Jesus Christ loved 12 disciples, same love, nearly love to the end. Pero nakita natin kung paano niyang minahal ang kanyang mga lagad ng pantay-pantay hanggang wakas. But we are different, diba? We cannot love our enemy. Pero kakaiba tayo sapagkat hindi natin kayang mahalin ang ating mga kaaway. Of course, like Stephen, diba? Like Stephen, he was killed by the stone. He said, please forgive the sin because they don't know about their sin. Totoo nga po na maging si Esteban ay nagawa niya pong patawarin ang lahat ng mga bumabato sa kanya hanggang sa mamatay. Sinabi niya hindi nila naalaman ang kanyang ginagawa. Yeah, also Jesus also said on the cross, Father, please forgive the sin because they don't know what they are doing. At yan din ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus na patawarin mo sila Ama sa lahat ng kanilang makasalanan sapagkat hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Yeah, all the disciples, they saw life of Jesus Christ from the morning to in the evening, 24 hours. Na lahat ng mga lagad ay nakita kung paano naging buhay na Jesucristo 24 oras mula umaga hanggang sa gabi. How about ourselves?
Pero kamusta tayo? If you stay with me, maybe you will angry to me. If you stay with me 24 hours, maybe you will angry to me. Tiyak na kung kayo mamumuhay na kasama ko araw-araw, magagalit kayo sa akin. Maybe because you are pastor, missionary, but why you are doing like that? Sasabihin nyo na misyonaryo ka pa naman, pastor ka pa naman, pero bakit ganyan? Yeah, but Jesus Christ, 24 hours, He was full with the Holy Spirit and only prayer and preach the gospel. Pero That's nakita it. natin, ang ating Panginoong Jesucristo walang ibang ginawa kundi mangaral ng salita ng Diyos at manalangin at gumawa ayon sa kalooban ng He did not say about joking, joking. na hindi nga po siya nagsalita ng anumang pabiro. You see, almost Filipino, you want to say it's about joking, happy. Tayo po mga Pilipino, di po ba, lagi tayong gumagamit ng mga pabirong salita. It is problem. When you are talking, we said about other brothers and sisters, sin or problems, also say. Lalo na kapag tayo nagkukwentuhan, na napagkakwentuhan natin ay ang buhay ng ating mga kapatiran. We also same. That's why I am angry to me because also I am also same like as you. Kaya nga nagagalit ako sa aking sarili sapagkat wala akong pagkakaiba sa inyo. That's why sometimes already I told you, Father, please take my life. Kaya nga po lagi kong sinasabi, Ama, kunin mo na ang buhay ko. Last time, that's why I told to my wife, I want to die. I want to die in early. Sinabi ko sa aking asawa, nung ako'y huling nakipag-usap sa kanya, gusto ko nang mamatay. Yeah, because when I stay in the world, I cannot see good things in my body, in my own self. Sapagkat sa pananatili ko dito sa sanlibutan, hindi ako nakakikita ng anumang bagay na mabuti sa aking lumang pagkatao. But my wife angry to me. How about me? If you die early, how about me? Pero sabi ng asawa ko, kung mamamatay ka ng maaga, paano na ako? Yeah, thanks God. Because people, when I stay in my strong old self, sometimes, several times, my wife said to me, after my children growing up, I separate from you. Salamat sa Diyos sapagkat noong una nga po nang kami nagsasama ng aking asawa, kapag habang namumuhay ako sa aking lumang pagkatao, sinabi sa akin ng asawa ko, kapag malaki na mga anak natin, maghiwalay na tayo. She said to me, I have so much hurt my mind because you give to me so much stress. Sapagkat madalas akong nasasaktan sa iyo sapagkat ikaw mismo yung aking problema. Yeah, because at that time, diba, after get stress from outside, but when I come back to home, I release stress to my wife, my children. Sapagkat alam niyo naman noon na kapag ako'y nagkakaroon ng problema sa labas, pag uwi ko, pinagbubuntunan ko pamilya ko. That's why already from long time ago, my wife, it was my wife friend. Time come, I'll separate from you. Iyan ang But kaya sinabi ng asawa ko na kapag lumaki na yung mga anak natin, makikipaghiwalay na ako sa iyo. but now, nearly I am applied to my wife, and he understand about old self, old man. Pero ngayon ay nagpapasalamat ako sa aking asawa sapagkat alam niya na ang tungkol sa lumang pagkatao. Now she's working in the Seoul because I cannot support to her. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho ngayon sa Seoul, Korea. Every month she need money for the insurance or tax or other expenses. At buwan-buwan nga po ay nangangailangan po siya ng pambayad para doon sa kanyang insurance at para sa ibang mga gastos. Yeah, that's why she asked me, if you give me all these expenses, I'll stay in the Philippines. At sinabi niya mismo sa akin na kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng pambayad na ito, uuwi na ako sa Pilipinas. Yeah, but if I give to her all the money, how can I cannot helping our brand churches? I can repair our church. Also, I cannot helping also Cambodia. Pero paano ko kung ibibigay ko sa kanyang lahat ng aking mga panalapi? Paano kung tutulungan ang mga sangay ng ating iglesia? Paano kung tutulungan ang Cambodia? Anyway, now she's working as a babysitter. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya bilang yaya. Yeah, because of Korean government sending to newborn babies house babysitter. Sapagkat sa Korea ngayon, kapag ang isang babae ay nanganak, ang gobyerno ay nagpapadala na mag-aalaga sa kanyang anak. But his boss, manager was Christian. That's why almost members also Christians. Kaya nga nakakatuwa sapagkat yung mismong humahawak sa kanila sa trabaho nila, yun ay Kristiyano. But that's why sometimes when she working in the twin house, working also other Christians. Kaya po halos lahat ng mga inaalagaan niyang bata, lalo na ngayon na inaalagaan niyang kambal, ay pamilya ng That's Kristiyano. why at that time, my wife tried to explain to other believers about sin and dependence, about all self. They have no mind.
Pero alam niyo po ba na kahit ipinapaliwanag po ng aking asawa ang tungkol sa kasalanan, ang sa lumang pagkatao, wala po silang kaisipan tungkol dyan. Hindi sila interesado. they said, why you are sinner? Why you need dependence? At tinatanong nila, bakit kailangan na namin magsisi? At bakit tinasabi mo may Yeah, kasalanan because pa they kami? are still stay in the religion. Sapagat alam natin na sila'y nananatili pa rin sa reliyon. They said, I was a minister in the church, also my elder sister is now very famous pastor in the Korea. We have many pastors in my family. Pero alam niyo po ba, nagpapakilala pa yung mga taong kausap niya na sila po yung mga minister ng iglesia, ang kanilang mga kapatid ay mga pastor, at marami silang mga pastor sa kanilang mga Yeah, but iglesia. how about life is same like as unbelievers? Pero ang buhay nila ay walang pagkakaiba sa mga hindi In mananampalataya. her birthday, almost overnight drinking and singing song in the club and dancing. At kapag merong kaarawan sa kanilang pamilya, sila po ay nagsasaya ng buong magdamag, nagiinuman at nagsasaya. Do you think there's salvation? Sa No, tingin there's po no ba, may salvation. kaligtasan pa yung mga taong yan? Only just God asking to us, deny yourself. Ang tanging hiniling ng Panginoon sa atin ay limutin ang ating lumang pagkatao. Yeah, because like I say, in the one cup, you cannot put like as oil and water. Kung paano nga po sa isang sisidla na hindi pwede natin pagsamahin yung tubig at langis. Now we are one body, God's temple, and then Jesus Christ sent us. Isa lamang ang ating katawan at itinatawag na templo ng Diyos at si Kristo'y nananahan sa Yeah, atin. but if our old man is so strong, Jesus Christ cannot reveal himself. Pero kung ang lumang pagkatao ay nananahan sa ating mas malakas, hindi mayahayag si Kristo sa atin. Yeah, that's why, diba, that's why I heard to my wife, also others, many, still. Kaya nga alam ko, kung kinikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin, sa aking asawa at sa maraming mga mananampalataya. But please you understand, if you are hurting from me or Pastor Manny through our teaching or saying, when you're hurting, that is your old self. Kaya nga po kung halimbawa po ay nasasaktan kayo sa aming pangangaral ni Pastor Manny, ibig sabihin nananatili pa rin sa inyong lumang pagkatao. That time, please overcome yourself. Your Kaya old naman man. ang iniling ko sa inyo ay mapagtagumpayan ninyo yung, And then yung lumang pagkatao. finally, the character, mind of Jesus Christ will come out from yourself. At pagkatapos noon, mayahayag yung tunay na kalooban at katangian ni Kristo. Yeah, it is important, diba? Why Apostle John said the word Jesus Christ is same. Kaya nga po napakalaga kung bakit sinabi ni Juan na yung katawan ni Kristo at ang salita ay isa. Yeah, already I told you this letter of the Bible or sound of the Bible, that is not Jesus Christ. Maliwanag na yung anumang letra o anumang tunog ng mga salita sa Biblia, hindi po si Yeah, Kristo. of course, only God can reveal Himself through the word. At alam natin na magpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang But salita. already I told you in the beginning, there was the Christ, the word Christ. Pero sa pasimulay, naroon na ang Kristo. Nandun na si Kristo. He's not ghost. He's being. His personality. He's alive. Hindi lamang siya isang multo, kundi siya'y buhay at naroon ang buhay. His mind, His character, His will, His plan is in Him. But spirit. Na yung kanyang kaisipan, yung kanyang katangian, yung kanyang plano at kalooban ay naroon, pero espiritu. But God sent to us the word, word. It's the way of the Christ. At ibinadala sa atin ang salita, yung salita na yon bilang daan ng Kristo. And then all the disciples, Jesus Christ, 24 hours, they didn't have ears. They saw Jesus. Every day they saw Jesus. At alam natin ang lahat ng mga lagad, 24 oras ay nakita nila ang ating Panginoong Hesus at nakilala nila kung sino si You see in the Bible, even the people Jesus Christ crucified on the cross, they asking Peter and three disciples, go to prayer with me because I'll die, diba? Di po ba nakiusap mismo ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga alagad na makisama naman kayo sa akin na ako'y manalangin sapagkat malapit na akong mamatay. Yeah, because they are men, not strong. That's why they are falling asleep. At dahil nga po tao lamang sila, puno ng kahinaan, kaya naman sila'y nakatulog. All the time, Jesus Christ went up the mountain for prayer. But how about disciples? They not follow Jesus. Nakita natin kung paano ng ating Kristo ay umakyat pa sa bundok para lamang manalangin, hindi kasama ang mga alagad. Also, all the time, he reminds the word of God. By how about disciples? They jealous each other, and then they are asking Jesus, when in your kingdom, please
one my brother is your right side, left, I am the left. Nasa kabila po ng araw-araw na pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng malagad. Pero nagkaroon pa ng inggitan at nagkaroon pa ng tinatawag na kahilingan ng dalawang kapatid na sa iyong kaharian na isa sa kanan at isa sa kaliwa. All the disciples, they saw true love of Jesus Christ. Sa lahat ng mga alagad ay nakita nila yung pag-ibig mismo ni Jesus. All the disciples, they saw perfectly, 100% obey to word of God, obey to God the Lahat Father. ng mga alagad ay nakita kung paanong sumunod mismo si Kristo ng 100% sa salita ng Diyos. That's why Apostle John says, the word became flesh. Kaya nga po sinabi ni Juan na yung salita ay nagkatawang tao. Which means the word became his life. 24 hours his life. Ibig sabihin, yung salita na, ay naging buhay niya mismo, yung 100% na salita na. The word of God and life of Jesus Christ not different, perfectly same. Kaya nga po walang pagkakaiba yung naging buhay ni Jesucristo sa salita ng Diyos. But it is our problem because we are different from word of Pero God. alam natin na ito yung malaking problema ng bawat sa atin sapagkat kakaiba tayo. That's why only Jesus, only God asking us, deny yourself. At ang tanging hinihingi lamang ng ating Panginoong Jesus ay limutin ang ating mga sarili. Yeah, God said, you will see your old man, you will sin every day. That's why just deny yourself. Come to the cross. Dahil nagkakasala tayo sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, kaya naman kailangan itong mamatay at lumapit sa krus ni Kristo. Yeah, you see, 1 John chapter 15, verse 31. Apostle Pablo said, I am dying every day, every day. Sinabi mismo ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Yeah, because there are many problems in the Corinth church. Sapagkat alam natin na maraming problema doon sa Korinto. Yeah, because church is separate, many part, like many divided. But some belong to Pablo, Apollo, and Cristo. It's like this, many. Nagkaroon ng tinatawag na paghiwa-hiwalay, yung pagkakabahabahagi sa iglesia ng Korinto. Yung iba ay kay Apollos, yung iba ay kay Pablo, yung iba naman ay kay Kristo. And then 1 Corinthians chapter 5, how about the one man stay with mother-in-law? At doon naman sa unang Korinto kabanatang 5 ay sinipingan ng anak yung asawa ng kanyang ama. Also, many members, they are eating the food of the sacrifice to the idols. At marami mga miyembro naman ay kumakain ng mga pagkain inihahain sa Diyos-Diyosan. Also, there's the problem of the Holy Communion, diba? The problem of the Holy Communion. At naging problema rin nila yung pagkain sa banal na hapunan. Also, so many members, they did not believe in Apostle Pablo as the apostles. Marami mga miyembro rin ang hindi kumikilala kay Pablo bilang apostol. That's why Apostle Pablo also, he feels something different mind, like Kaya because nga man. po, masasabi po natin na iba rin yung nararamdaman sa kaisipan ni Apostol Pablo Yeah, bilang because tao. at that time he was in the jail of the Rome. Alam natin na nang isinulat niya yung aklat ng Korinto'y nakakulong siya sa Roma. Yeah, because almost he was old, so much old, and after soon he already died. Sapagkat alam natin na meron ng katandaan si Pablo at malapit na rin siyang mamatay. But how about in the jail? He cannot go to the church. He cannot explain to them. Pero dahil nga po siya nasa bilangguan, hindi siya makapunta sa mga iglesia para But magpaliwanag. sometimes hearing from the messenger, the problem of the churches, many problems. Pero dinadala sa kanya mismo sa bilangguan ang nagiging problema ng iba't ibang iglesia. That's why when hearing the many problem in the church, he said, I am dying every day. At kapag naririnig niya ang mga problemang ito sa iba't ibang iglesia, ay sinasabi niya ako'y namamatay araw-araw. Okay, today I can explain to you all my teachings. Maaaring hindi kayang ipaliwanag ito sa araw na ito. Yeah, next time I explain to you more. Pero pwedeng ipaliwanag ito sa mga susunod na Yeah, but this time pagkakataon. please you understand, Jesus Christ perfectly obeyed to God. Pero kailangan lamang na maunawaan natin na si Kristo ay 100% sumunod sa salita ng Diyos. 100% his life was same word of God. Na 100% ng kanyang buhay ay katulad ng salita ng Diyos. That's why Apostle John said, you are the true God and eternal life. Kaya naman sinabi nga ni Apostol Juan na ikaw ay Diyos at tunay na buhay. Yeah, that's why he said, you became man. Your life
came from the Logos, the word, same. Ikaw ay nagkataong tao na yung buhay mismo ay galing sa Logos, katulad ng salita. That's why we have to also follow Jesus Kaya Christ. naman kailangan natin sumunod katulad ni Kristo. When we deny ourselves, the word of God will reveal from At us. sa paglimot natin sa ating lumang pagkatao, may hahayag si Kristo sa ating buhay. Step by step, will be changing like us, and then follow to Jesus Christ. At Step by unti-unti step. tayo mababago at patuloy tayong susunod kay Kristo. Okay, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome all together. Let's pray. O my soul, overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul, Overcome! O my soul, overcome! And oh my soul, overcome. 하나님 아버지 역사하여 주여도와주 이 말씀을 내게 우리에게 임하시기 원합니다. 우리가 깨닫기를 원합니다. 주여 예수여 도와주시옵소서. 말씀을 알게 해주시옵소서. 예수 그리스도를 알게 해주시옵소서. 아버지 그는 참 하나님이시옵소서. 영적이시며 그분을 원합니다. 아버지 우리 안에 그리스도가 계시면서 그리스도가 일하시기를 원합니다. 따르시기를 원합니다. 주여 예수여 도와주시옵소서. 아버지 그리스도가 일하실 수 있도록 그리스도가 나타날 수 있도록 우리 자아를 부인할 수 있도록 주여 도우시는 역사가 주시옵소서. 우리 모든 것을 주시옵소서. 주여 도우시는 역사에 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. sa aming mga buhay. Yan ang aming patuloy na ipinapanalangin at yan ang hangarin namin, Panginoong Diyos. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos, na maiwalay sa iyong mga salita. Hayaan mo ng salita ay patuloy na manahan sa amin at ang salita ay mamuhay sa amin, Panginoong Diyos, sapagkat alam namin na ito lamang ang nagtataglay ng buhay. Ito lamang ang nagtataglay ng iyong plano. Ito lamang ang nagtataglay ng iyong kalooban. Kaya ingatan mo kaming mabuti at huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Kaya mo nakita, matanaw sa buhay ng Diyos sa amin. Panginoong Diyos, ang nagbilang katwiran at kalooban mo, Panginoong God. At katulad ng iyong salita, matanaw at maranasan mo namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang mangunguna at gagabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming lagi, Panginoong Diyos. At huwag mong pababayaan ang aming mga puso. Huwag mong pababayaan ang aming mga buhay. Huwag mong pababayaan kami, Panginoong Diyos, na matangay ng aming mga lumang pagkatao. Tulungan mo kaming mamatay, Panginoong Diyos, araw-araw katulad ng Apostol Pablo, Panginoong God, at ipamuhay ang iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkatunan na ikaw ay nagkina at mabuti sa amin at inaangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami na kami mabubuhay ayon sa iyong mga salita lamang. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkatunay na nililiwanag mo ang lahat ng bagay para sa amin. Salamat sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng iyong katotohanan. Tunay na minamahal mong iglesyang ito at sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, nakikita namin ang iyong katwiran at dakilang kalooban. Panginoong Diyos, taglay-man namin ang mga kahinaan, kaya mo ng kalakasan na nagbubuhat sa iyong mga salita, ay tunay na magbigay sa amin ng katagumpayan hanggang sa muli mong pagparito, aming Panginoong Jesus. Tulad mo, mamuhay kami ayon sa iyong salita at ang salita ang maging buhay po namin. Salamat po aming Ama, maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.